Ang video na inyong matutunghayan ay naging posible dahil na rin sa generous na suporta ng mga kababayan natin na nasa Korea, si Chairman at si Donnie Carlo Sampang. Marami pong salamat mga Hyungnim. God bless po sa inyo at inyong pamilya. Chapter 957. Ito na siguro yung chapter sa manga in recent memory na nagbigay ng napakaraming detalye na talaga namang pasabog. Una na nga rito ay ang tuluyang pagbasura sa Shichibukai system. Pangalawa ay ang papalit dito na Special Science Group o SSG. Pangatlo ay ang naglalakihang patong sa ulo ni Goldie Roger pati na ang iba pang Emperor of the Sea. Speaking of Emperor, pang-apat, si Shanks ay 6 na taon pa lamang sa pagiging Emperor. Pang-5 na siyang paksa natin para sa video na to, ang pag-introduce sa maituturing na karibal ni Goldie Roger, ang kapitan ng pinaka-notorious na pirate crew sa kasaysayan. Walang iba kundi si Rox D. Gibek. So sa video na to, uungkatin natin isa-isa kung ano yung mga nalalaman natin tungkol kay Captain Rox, pati na rin ang teorya natin sa mga bagay-bagay. Pero bago tayo magsimula, kung gusto nyo ng mga ganitong usapang anime, nasa tamang landas kayo, kaya wag na kayong mahiyang mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-click nyo na rin yung bell kasi madalas na ako mag-upload. So balik na tayo sa ating topic. So matindi ang profile ni Rox D. Gibek. Bago kasi naging hari ng mga pirata si Goldie Roger, ang Rox Pirates ang pinaka-kinakatakutang puwersa sa karagatan. Isipin mo naman, 3 sa naging miyembro nito ay naging Emperor of the Sea. Yan nga ay sina Whitebeard, Big Mom at Kaido. Ayon pa kay Sengoku, ilan sa mga pirata na umukit ng kanilang sariling pangalan ay naging kasamahan din ni Captain Rox. Ito ay sina Golden Lion Shiki, Captain Jan, Silver Axe at si Ochoku o Wang Ji. Kung iisipin mo, ang mga pirata na to ay may kanya-kanyang disposisyon sa buhay. May mga pansariling interes at hindi basta-basta papatalo. Bukod pa doon, sobrang lalakas nitong mga to. Imagine, merong tao na kaya silang utusan o pasunurin. Putik na yan. Anong klaseng halimaw tong pinag-uusapan natin? Anyway, ang Rox Pirates ay nagsimula sa isla ng Hachinosu. Ito yung base ni Blackbeard sa kasalukuyan. Noong mga panahon na yon, ang Rox Pirates ay itinuturing na napakalaking banta sa buong mundo. Ayon pa kay Sengoku, si Captain Rox ay walang takot at walang awa. Wala rin siyang pakialam kahit pa Celestial Dragon ang kanyang mapatay. Kapag sumalakay naman siya sa isang lugar, asahan mo na malawakang pinsala ang kanyang iiwan. Ipinararamdam niya na malakas talaga sila. Matindi ang ambisyon ni Rox D. Gibek. Ito ay ang maging hari ng buong mundo. Bukod kasi sa napakalakas niya bilang individual, marami din daw siyang nalalaman na lihim o mga kaalaman na ipinagbabawal ng world government. Ayon pa kay Sengoku, kung meron mang itinuturing na karibal itong si Captain Rox, yun ay walang iba kundi si Goldie Roger. 38 taon na ang nakalilipas noong sinalakay ng Rox Pirates ang isla ng God Valley. For some reason, nasa isla ding iyon ang mga Celestial Dragons pati na ang kanilang mga alipin. Dahil dito, nagkaroon ng operasyon ang mga Marines sa pangunguna ni Monkey D. Garp para tuluyan ng masawata ang Rox Pirates. Lingid sa kaalaman ng marami, hindi lang naman si Garp ang tumungo sa isla na yon. Isa sa mga nandoon para makipagtulungan ay walang iba kundi si Goldie Roger. Bale sa mga panahon na to, hindi pa siya hari ng mga pirata. Ganon din yung ibang mga tao dito, hindi pa ganon kasolido ang kanilang mga reputasyon. Pero kahit ganon, as expected, malaking labanan pa rin daw ang nangyari. Isang direktang resulta nito ay ang pagkamatay di umano ni Rox D. Gibek. Ang pirate crew niya naman, since hindi naman talaga sila nagkakaisa in the first place, nagkanya-kanya na at umukit ng sarili nilang mga kasaysayan. Sa panig naman ng mga Marines, dito na nagsimulang ituring si Monkey D. Garp bilang isang bayani. Naging sobrang sikat din siya at popular. Kahit nga bastusin niya ang mga Celestial Dragons, hindi na lang sila pumapalag. Kung ano man ang dahilan nila, masyadong naging kontrobersyal ang nasabing operasyon na tinawag na God Valley Incident.
tikom ang bibig ni Garp sa kung anuman ang nangyari sa isla na yon. Sa kasalukuyan, wala na sa mga mapa ang nasabing isla. Tuluyan na rin kasi itong naglaho at hindi naman sinabi kung bakit. Masyadong kontrobersyal ang mga bagay-bagay na nakakabit sa katauhan ni Captain Rex. Ginagawa talaga ng world government ang lahat para mabura na siya sa kasaysayan. Sa katunayan, yung mga bagong miyembro ng Marines walang alam sa mga nangyari. Kahit si Monkey D. Garp hindi pumipiyok. Ito pang matindi, yung mga mismong miyembro ng Rex Pirates ni ayaw magkwento patungkol sa mga bagay-bagay noong mga panahon na magkakasama pa sila. Ilang mga tao lang sa Beast Pirates maging sa Big Mom Pirates ang nakakaalam na ang kanilang mga kapitan ay minsang nagsama sa isang barko. Kaya palagay ko, napaka-importante sa istorya ng One Piece kung anuman ang nangyari sa God Valley. So yan ang nalalaman natin tungkol kay Rex D. Sebek at sa kanyang mga tauhan. Ngayon, sa parting ito ng ating video ay as usual, nandito ang aking mga theory sa mga bagay-bagay. Sa mga ayaw ng ganitong usapan, maaari nyo na pong putulin ang inyong panonood. Bibigyan ko pa kayo ng 3 segundo para makapag-isip. At hindi lang yon, maglalagay pa ako ng ads. Sana ay wag nyo nang skip, balato nyo na sa akin yan. Ano, game? Okay, game na. So gusto ko munang i-evaluate ang mga posibilidad. Si Captain Rex ba ay buhay o patay? Sa ngayon, ipinagpapalagay ni Sengoku na patay na nga to. Ngayon, kung patay na talaga si Captain Rex, ano kaya yung kapangyarihan niya? Ako sa tingin ko siya yung dating may hawak ng Yami Yami no Mi. Kumbaga malalakas na pirata yung hawak niya eh. So kailangan i-dominate mo ang mga tao na to. Alam naman natin na ang Yami Yami no Mi ang kahinaan ng mga devil fruit. Kapag nahawakan ka ni Blackbeard, hindi ka makakagamit ng kapangyarihan. Kaya kung meron mang devil fruit si Captain Rex, malamang ito yon. Isa pa, tila may correlation si Blackbeard at saka si Captain Rex. Ang base ng Blackbeard Pirates ay ang Hachinosu Island, kung saan doon itinatag ang Rex Pirates. Isa pa, ang pangalan ng barko ni Blackbeard ay Saber of Xebec. Parang coincidence yon sa part ni Blackbeard. Mukhang idol na idol niya talaga si Captain Rex. Ngayon, kung buhay pa si Captain Rex, ano kaya ang kapangyarihan niya? Well, gaya ng Yami Yami no Mi, kailangan kaya rin itong tapatan ang Gura Gura no Mi. Iniisip ko na ang kapangyarihan ni Captain Rex kaya niyang mapaglaho ang mga bagay-bagay. O kaya naman ay madurog ang kahit na ano. Kung ano man ang kapangyarihan ni Captain Rex, may kinalaman ito sa pagkawala ng isla ng God Valley. Sa tansya ko kasi, siya rin ang may kagagawan kung bakit ito naglaho. Isa pang iniisip ko, meron sigurong drawback o disadvantage ang kapangyarihan na hawak niya. Kumbaga, malakas akong malakas. Pero kung masobrahan ka sa paggamit, posibleng may masamang epekto yon sa'yo. Sa tansya ko nga, sa sobrang paggamit niya ng kanyang devil fruit, nung mawala yung isla ng God Valley, pati siya nadamay. Ipinagpalagay na lang ng lahat na namatay siya. Pero ang totoo, natrap lang siya sa sarili niyang power. Kung paano siya makakabalik, mahirap ang masabi. Pero kung ibabalik siya ni Oda Sensei, feeling ko ang unang-unang makakakita sa kanya si Shiki. Nakakalipad to at kung saan-saan siya napapadpad. Anong malay niya, baka makasalubong niya si Captain Rex. Pag nagkataon, baka maging pelikula to ha. Strong World 2. Putik, papanoorin ko talaga yan. Pero yun nga, in case na buhay si Rex D. Xebec, parang ang hirap niya isingit kasi dadami yung mga kontrabida. Kung tutusin ngayon sa mga kasalukuyang kontrabida, parang alam mo kung ano yung gustong tahakin ng storya. Kapag to lumabas another super character na naman, iisip na naman tayo ng paraan kung paano to tatalunin. Parang nakaka-frustrate na to, tatagal lang lalo ng matagal na matagal ang One Piece. Sa dulo nito may Imusama pa tayo, buhay pa si gagong Blackbeard, nandyan pa si Akainu. Kapag by Rex D. Xebec pa tayo, nakakahilo na to. Pero magaling na writer si Oda Sensei, palagay ko magagawan niya ng paraan yan. At ang direktang epekto niyan hahaba ng hahaba ang One Piece. So yan, muli magpapasalamat ako kay Chairman at kay Mr. Sampang. Bago tayo magtapos, ako nga pala si Kuya Utoy. Kung meron kayong reaksyon, mag-like at mag-comment lang sa baba. Huwag kayong mag-alala, binabasa ko po lahat yan.
Sa mga gustong tumulong upang mapaganda ang kalidad ng ating channel, pati na rin para makasurvive ang inyong lingkod sa kanyang mga buwan ng obligasyon, kagaya ng kuryente, internet at timba-timbang kape. Nandyan po sa screen ang aking GCash number at nandito rin po sa description box. Anumang halaga ay makakatulong, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po ako sa inyo. So yan, ipapaalala ko lang na palagi tayong manood ng anime, palaganapin natin ng anime culture, manood ng One Piece. Hanggang sa muli.